Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang mga 10 centavos na Philippine altcoin dito ni Kabarya. Ayan, ang mga kinuhanan niyo po ito ng mga larawan. Ayan, nakikita po natin dito. Ayan, meron po siyang 4 na piraso na 10 centavos coin na may taong 1966. Ito po yung reverse side. Ayan, may nakaukit po rito na isang babae, nakatayong babae na may hawak na martilyo at sa kalikuran po nito ay ang umusok na bulkan. Ayan, 10 centavos, meron po silang taon 1966. Yung nandito po sa ibaba ay may taong 1960. Ayan, 1960. At mukhang maganda naman po yung kanyang mga kondisyon ng kanyang barya rito. Kaya masasabi kong pwede po natin itong mabenta sa magandang presyo. Yan, 1960, napakaluma po nito na mga uri ng lumang barya. Meron po siyang kuha rito, medyo malabo nga lang. 1962 naman po ito. Yan, medyo malabo yung kanyang kuha pero 1962 po ito. Makitang-kita naman po natin yung kanyang taon. Ayan, meron pa tayo rito. 3 piraso naman yung kanyang taong 1964. Ayan po sila. 1964. At yan po ulit, maayos po yung mga kondisyon ng mga ito. Wala naman po tayo makikita na parang malubhang mga UP nito. Ayan, pero yung gasgas ay hindi po siguro mapansin, pero parang wala naman pong gaanong seryosong mga gasgas ito. Ayan po yung kanyang 1964. Kaya yan po ang ating pag-uusapan. Magkano ba ang bentahan ng mga 10 centavos coin na may taong 1964? Ayan, 1962 at saka 1966 at 1960. Ayan, pero bago po natin alamin yung presyuhan ng mga ganitong lumang barya ay kilalanin po muna natin ito kay Numista. Ayan, nandito po tayo kay Numista at nakikita po natin dito ang kanyang sample coin na 10 centimos. Ayan, ito po yung overside kung saan ay ganito po yung kanyang disenyo. Nakikita natin dito yung coat of arms. Yan, yung lumang selyo po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, yung kanyang lettering, Central Bank of the Philippines. Ayan yung mga ganitong barya. Ayan, ay 10 centavos coin. Ay meron po silang pare-pareho po yung kanilang mga disenyo na ganito rin. Pero ito yung mga taon na nasa 1958 to 1966. Ayan, mga 10 centavos. Ayan, 10 centavos coin. Kaya, ayan, dito naman po tayo. Dito po yung kanyang gilid. Ganyan po yung kanyang itsura. Ayan, reeded ang tawag po dyan. Ayan, minted po ito sa ibang bansa. Hindi po dito sa Pilipinas. Ayan, United Kingdom at saka United States at saka Germany. Ayan, 3 magkakaibang bansa. Kaya, yung gawa po sa United Kingdom ay Royal Mint po ito. Yung sa United States ay United States Mint of Philadelphia. Yan, dito naman kay Germany ay VDM Metals or ayan, ang hirap pong bigkasin, Varinity Duchy Metalworking. Yan, ganyan po yata siguro ang pagkakabigkas. Ayan, yung 1960 ay meron po siyang 70 million na vintage, kaya ang dami po. Ibig sabihin, kaya kitang-kita natin 34% yung kanyang frequency. Ibig sabihin ay marami pong may hawak ng 9060 na 10 centavos coin. Kaya ang baba po ng kanyang presyo dito kay Numista, nasa 4 pesos, 4.20 pesos yung good condition. Very good ay 9 pesos. Ayan, fine ay 19 pesos. Very fine 19 pesos rin. Extra fine ay 20 pesos. Almost uncirculated 25 pesos. Uncirculated ay 60 pesos. Yan yung kanyang 1962 ay 50 million naman yung kanyang mintage. Ang dami po yung mga kopya na nailabas dito. Yung 1964 naman ay yan, doble sa 1962. Nasa 100 million. Yan, mas pinakamarami po lahat. May malaking mintage ay yung 1966, kaya ang dami po nito. Kaya pag makikita natin dito yung kanyang frequency ay 41%. Yung mint po niya ay VDM. Ito po yung gawa sa bansang Germany. Ayan, 110 million. Royal Mint yung ito sumusunod naman, 1964. Kaya ayan po, mababa po yung mga presyo. Yung may pinakamababa pong presyo rito ay yung may taong 1966.
Ayan, kasi sobrang dami ng supply. Kaya naglalaro po ito sa supply and demand. Kung mas marami pong supply ay syempre mas mababa yung presyo. Kaya kapag mas mataas yung demand naman ay syempre mas mataas ang presyo. Kaya ngayon sa kasalukuyan ay marami pa ang may hawak ng 1966. Yung 1966, 1964. Ayan. Yung medyo bihira lang talaga dito yung 1958. Ayan, 10%. Ito yung pinakamahal sa kanila. Ayan. Kaya pagdating po yan sa rarity, yung naging basihan lamang po rito ni Numista sa kanyang presyo rito ay yung rarity. Ayan, yung kung iilan na or bihira na. Hindi po kasama rito yung mga error coin, yan, yung condition. Kaya huwag po tayong mag-alala. Hindi naman po ito fixed price. Yan, isang factors lamang yung naging basihan dito ni Numista. Kaya ayan, puntahan na po natin yung mga online stores. Ayan, dito unahin po natin dito sa 1966 yung may pinakamaraming mintage. Ayan, nakikita po natin dito. Ayan, ang kuha ng seller. Ayan, medyo may mga konting mga gasgas po siya rito. Ayan, pero maayos naman siya po. Ayan, may tama po siya rito. Dalawa. Ayan, dent. Nakikita ko po yan. Ayan, pangatlo. Ayan, meron pa rito. Ayan, yan po yung, syempre, yan po talaga yung susuriin ng mga buyer. Ayan, i-check po nila yan. Makikita po nila yan. Kaya, ayan, kaltas po yan sa presyo. Kung pag may mga ganyan. At yan, binebenta po niya ito sa presyong 90 pesos. Ayan. Brilliant and uncirculated daw. Ayan, yung sunod naman dito, 1966, ito talaga yung matindi. Ayan, brand new. Sabi po rito, brand new po ito. Uncirculated po siya. Off center pa siya, may error coin po ito. Floating head coin. Ayan, brand new na error coin. Ito talaga ang matindi. Ayan, kitang-kita natin. Ayan, hindi po sumakto yung kanyang disenyo rito sa barya. Ayan, ang laki ng error coin nito. Ayan, ganun din sa kanyang likuran. Ito po yung kanyang oversight po para ito. Ito yung kanyang harapan. Kaya ganyan yung kanyang itsura. Ayan, ang tindi ng kanyang error coin dito. At ayan, mahal po talaga kung pag mga error coin. Ayan, sa tingin ko may magkaka-interest dito at bibilhin nila ito. Binebenta po niya ito sa halagang 40,000 pesos. At sa tingin ko okay lang naman po siguro yung presyo niya ito. Ayan, 1 year pa niya ito binebenta pero wala pang bumibili. Siguro babaan na lamang po niya siguro ng presyo ay yan, may magkakaroon ng interest siguro na bilhin ito. Or baka syempre medyo taghirap po kasi tayo ngayon. Kaya maski may gustong bumili nito ay baka yan, kulang siguro sila sa budget. Kaya hintayin na lamang po natin muna siguro. Kaya ayan, meron ding bibili nito. Kasi yan ang tindi po ng kanyang error dito. Ayan. Hindi po tumapat yung kanyang disenyo rito. Ayan, floating head. Ayan check natin yung yung ulo ng babae. Ayan, nagfo-float nga. Lumulutang. Ayan, ang dami niyang error coin dito. Kaya sa tingin ko pwede pa niya itong mabenta sa mas mataas na presyo. Ayan, off center, uncirculated. Ayan, off center po siya. Hindi po sumakto sa gitna yung kanyang disenyo. At saka uncirculated po siya. Ayan, maganda rin po. May mga konting gasgas nga lang. Ewan ko ba kung nagamit ito. Parang ginamit sa sirkulasyon ito. Kasi may kitang-kita naman po natin na may mga konting yup eh. Pero yan, error coin. Ang tindi nito. Ayan, meron pa tayo rito. Error coin na naman siya. Binebenta po niya ito sa halagang 2,750. Ayan, minting error po siya at saka with extra metal from left shoulder to right hips of the image. May extra metal daw siya. Ayan po yung kanyang error coin. Ayan, kitang-kita natin yung ayan dito po sa babae, yung nakaukit na babae rito. Ayan, kitang-kita natin yung error coin niya dito. Ito naman yung kanyang oversight. Ayan, wala naman po tayong nakikita rito na error coin dito sa kanyang oversight. Dito po yata sa gilid.
Yan yung kanyang edge dito. Yan, kasi hindi po ganyan yung gilid ng mga ganitong lumang barya. Yan, pero dito po talaga yung matindi. Yan, kaya binebenta po niya ito sa halagang 2,750. Mahal po talaga yung mga error coin. Kaya sa tingin ko tama lang yung kanilang presyo rito. Yan, lalong-lalo na yung error coin dito. Ayan. Sobrang tindi ng pagkakamali sa pagkakagawa nito. Parang reject na talaga. Ayan, 1964 naman po tayo. Ayan, binebenta po ng user, ng seller dito ng sa halagang ang mahal, ang taas, parang error coin na rin yung kanyang presyo rito. Ayan, ang tindi. 20,500 pesos, 1964, 10 centimos coin. Ayan, hindi pa siya good condition. Ayan, parang heavy use po siya. Ang dami na pong mga ayan, hindi na po siya good condition at binebenta niya sa ganito kataas na presyo. Baka naman nagkamali lamang siya ng presyo rito. Pero ayan, 20,500. Ayan, kung ako ito na lang bibilhin ko, may error coin pa siya, 2,750. Ayan, kung kulang talaga tayo sa budget, ay meron naman po dito ang 90 pesos. Ayan. Dito naman po tayo sa 1960. Ayan, okay naman po siya, medyo nangitim, pero parang may tama rin po siya dito sa banda rito, 10 centavos. Ayan, may taong 1960. At ito po naman po ay binabenta niya sa halagang 100 pesos. Ayan. Last 2 years ago pa. Ayan, 10 centavos na may taong 1960, 100 pesos yung kanyang benta rito. At ayan ang panghuli, 1962. Ayan, mukhang maganda po yung kondisyon nito. Ayan, maganda yung kanyang pagkakatago. Ayan, ito po talaga ang ayan, parang kung bibilin ko, ito talaga yung bibilin ko rito. Ayan, marami pa siyang mga 1962 na 10 centavos dito. Ayan, pero yung kanyang pinakita rito ay yung pinakamaganda sa lahat. Ayan, ang gaganda po ng kanyang mga 1962 dito. Lalong-lalo na yung hawak niya rito, ayan. Parang uncirculated po siya. Ayan, ganyan po dapat. Sana kaganda yung ibinebenta natin. Talagang magkakaroon ng interest yung mga buyer dito kapag ganito kaganda yung kondisyon ng binebenta natin na mga lumang barya. Kaya ayan, binebenta po niya ito dati sa 190 pesos. Ngayon ay binawasan po niya ng 10 pesos at naging 180 pesos na lamang. At sa tingin ko kada isa po yan. Ayan, meron pa siyang ibang mga available dito na binebenta. Ayan, 5 pesos, 25, ayan, mga cents. Kaya ayan nga, each 190 pesos each yung kanyang benta rito sa kanyang mga 1962 na 10 centavos coin. Kaya ayan, ang ganda talaga. Ito talaga yung pipiliin ko kung bibili ako nito. Kaya ayan, balikan na po natin yung mga barya naman ni Kabarya, mga 10 centavos coin naman ni Kabarya rito. Ayan, para pag-usapan naman po natin yung mga presyuhan sa mga community groups. Kasi iba naman po yung mga presyuhan sa mga community groups. Ayan, medyo mas mabilis po kasing magbenta sa mga community groups. Ayan, kasi yung talagang yung mga buyers dyan ay talagang yung parang gusto agad nilang makabili. Kaya umpisan po natin dito sa may taong 1960 muna. Yan, 10 centavos na may taong 1960. Ito po ay naglalaro sa presyong 30 to 50 pesos yung average price niya, 1960. Yan, 30 to 50 pesos. Yung 1966 naman po ay naglalaro sa presyong ganun na rin po, 30 to 50 pesos yung average price ng mga ito. Ayan, dito naman po tayo sa 1962. Ayan, ang labo po. Ayan po yung 1962 ni
kabarya. Ito naman po ay naglalaro sa presyong yan, mas mahal po. Nasa 40 to 60 pesos naman po ito. 40 to 60 pesos yung average price ng 1962. At ayan, dito naman po tayo, 1964. Ayan, ang 1964 naman po ay naglalaro sa, ayan, mas mahal yung mga 1964. Nasa 60 to 80 pesos. Yan, 60 to 80 pesos po yung average price ng mga ito. Kaya yan, mas mahal ang mga 1964. Yan, pero pwede po nating ibenta ito sa mga higit sa aabot po ito sa siguro sa higit sa 100 or 100 pesos kasi mga good conditions naman po ang mga ito. Maayos naman po yung kanilang pagkakatago. Kaya ayan pong muli, pagmasdan natin yung kanyang 1964. Ayan, 3 piraso. Wala naman po siyang mga error coin kasi kung pag may error coin, kapag error coin po ito ay syempre iba naman po yung presyuhan nito. Mas mahal talaga ang mga error coin, kaya nakita naman po natin yung presyuhan ng mga sellers. Ayan nga kanina kay Carousel na ang titindi ng kanilang presyo. Yung isa nagbebenta ng 40,000 pesos kasi ayan, yung kanyang disenyo ay talagang hindi sumentro dito sa gitna. Kaya sa tingin ko ay tama lang yung kanyang presyo na 40,000 pesos. Ayan, dito wala po tayong nakikita rito na error coin or error ng mga ito or pagkakamali sa pagkakagawa ng mga ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.